Ang pinakabagong PBA team na Titan Ultra ay gumawa na ng trade. Ayon dito sa Spin PH, tinrade ng Titan Ultra ang guard nila na si James Kwekuteye dito sa Phoenix Fuel Masters kapalit ng big man na si Ato Ular. Maliwanag na kaya ito ginawa ng Titan Ultra para magkaroon sila ng additional na mga forward at center dahil nga ang daming nawala dyan nung tinrade ito ng Northport. Kaya nga natatandaan ninyo si Jeyo Ambohot kinuha din nila. So ang pagkakuha dito kay Ato Ular ay makatutulong dito sa Titan Ultra para magkaroon ng additional na mga big men. Bukod dito, ito raw Titan Ultra ay baka magkaroon ng inquiry dito kay Keith Jimenez, ang dating point guard na naglalaro sa San Miguel Beer. Ang mga moves na ito ng Titan Ultra ay nagpapakita talaga na sila ay mukhang independent team at ready na makipaglaro dito sa mga big boys ng PBA at talagang lalaban sila, sabi nga nila, nang wala talagang sabihin nating pabor kahit kaninong team man yan. Magiging maganda to para dito sa PBA kung sakasakali nga na itong Titan Ultra talaga ay lumaban at makikita natin talaga dito na magiging mas maganda yung response nila kapag sila ay gumawa na ng mga ganitong klaseng trades kung saan makikinabang talaga sila. Alam naman natin na matindi ang lineup nitong Titan Ultra at yung pagdagdag dito sa mga nabanggit na players ay magbibigay pa ng lalong sigla dito sa kanilang roster. Kaya naman asahan natin na magiging maganda resulta nito if ever nga na matuloy ang nabanggit na trade. Yung kay Ato Ular sa tingin ko wala namang magiging problema dyan. Itong kay Keith Jimenez, unrestricted free agent na yan. So madali rin niya makukuha nitong Titan Ultra. Kaya good news ito para doon sa mga fans na gusto na makakita ng isang independent team. At ayon dito sa report nga ng Spin PH, mukhang wala ding problem sa financials nito at nagbabayad naman daw talaga ito sa oras sa mga player. Samantala naman itong si Barkley Ebonia, yung unrestricted free agent nitong TNT Tropang 5G ay baka mapunta dito sa San Miguel Beermen. Isa raw ito dito sa mga tinitignang player ngayon ni Coach Leo Austria na pwede nang idagdag dito sa kanilang lineup bago magumpisa ang pinakabagong PBA season. Si Barkley Ebonia ay kinuha yan ng Alaska Aces dati kung inyong naaalala pa. At maganda naman ang nilaro nito pero nabaon sa bench ever since itong matrade sa iba't ibang mga kuponan. Pwede ito dito sa San Miguel Beermen na gawing power forward dahil sa height nito at sa physical na laro niya, nababagay ito dito sa San Miguel. Kaya naman hindi tayo sabihin natin na sorpresa doon sa mga reports na itong si Ebonia. Baka mag-try out o baka San Miguel mismo may interest na makuha ang kanyang serbisyo. Kaya nga dito hindi tayo magugulat dito kung sakasakali na itong si Ebonia talaga ay mabigyan ng slot dito sa San Miguel. Dahil maganda naman ang pinapakita nito bilang isang player at sigurado na magiging isa ito dun sa mga top bench players ng SMB kung sakaling makuha nila. Kaya nga ngayon, ito masasabi natin, mukhang seryoso itong San Miguel Beermen sa pag-acquire ng mga top bench players para ma-complement yung kanilang mga starters. Lalo na at meron pang injury itong si CJ Perez at hindi pa natitiyak kung kailan ito makababalik. Dahil yung sprained ankle ni CJ Perez na sustain niya yan noong naglalaro pa siya sa Gilas. So ngayon, aabangan natin kung ano ang mangyayari dito. Kung kailan makababalik ito si CJ Perez. Pero in the meantime, itong si Ato Ular, or rather itong si Barkley Ebonia, makatutulong yan dito sa San Miguel lalo na sa pagkuha ng mga tinatawag natin ng mga top players at magbibigay ng additional na lakas dito sa kanilang roster. Kaya huwag na tayong magulat kung sakasakali nga na magawa yan ng San Miguel Beermen at mabigyan ng additional strength yung kanilang line-up. Ang Barangay Ginebra naman daw ay pinag-aaralan kung pwede na nilang i-trade ito si Ralph Koo para makakuha ng additional na mga future draft picks. Ayon kasi dito sa management ng Ginebra doon sa mga insiders, tinitignan na nila yung future ng Gene Kings. Sa ngayon kasi yung posisyon ni Ralph Koo bilang small forward, alam natin nagagamit dyan ngayon na itong si Sonny Estile, yung kanilang bagong rookie, at itong si Jason David na binigyan nila ng 2-year contract. Alam din naman natin na ang Barangay Ginebra meron pang ibang players dyan na ganyan din ang posisyon katulad nila Maya Gray. So hindi na ako magugulat kung talagang mawawala ng playing time itong si Ralph Koo. Kung sakasakali nga na ito'y mapunta dito sa free agency o kaya matrade, malamang sa Terra Firma o Titan Ultra mapunta si Koo. Pero sa totoo lang maraming mga teams ang magkaka-interest dito kay Koo dahil mahusay naman ito na manlalaro. Hindi lang masyadong nabibigyan ng playing time dahil loaded ang Barangay Ginebra,
Pero sa totoo lang magaling ito at mataas ang basketball IQ niya. Kaya nga maraming naniniwala na kung ito ite-trade ng Ginebra, magkakaroon sila ng tinatawag na additional na mga options at mga magagaling din yung makukuha nilang kapalit. Posible na baka isang first round draft pick pa ang mabingwit ng Ginebra kung sakasakali. Kung gusto ng Ginebra na i-trade talaga si Ralph Coop, pwede mapunta siya dito sa Phoenix Fuel Masters kapalit ni Kenneth Taffin para magkaroon pa ng isang Phil-Am wingman dito si Coach Tim Cone. Alam natin na ang bagay talaga sa Ginebra ngayon ay isa pang big man pero medyo mahirap i-acquire yan sa totoo lang dahil alam natin yan ay yung mga players na hindi talaga pinapakawalan ng mga teams basta-basta unless big man din ang kapalit. Kaya nga malamang hindi ka agad-agad makuha ng Ginebra to si Kyle Balungay kahit gustuhin nila. Kaya ngayon, ito muna si Ralph Coop, pwede baka sa Phoenix yan i-trade ng Barangay Ginebra bago magsimula ang season. Nagkaroon ng trade ang Raynor Shine Elasto Painters at ang Converge Fiber Xers. Itong si Mark Omega na draft pick ng Raynor Shine ay ibinigay dito sa Converge Fiber Xers kapalit ng isang future draft pick. Itong si Omega ay isang 6'6 all defensive player ng NCAA. So ibig sabihin nito lalong lumaki yung lineup nitong Converge Fiber Xers. Kaya alam natin magiging maganda to lalo na at meron pang balita na pati raw si David Defonso ay gustong kunin nitong Raynor Shine, nitong Converge Fiber Xers. Kaya dito natin makikita na seryoso talaga sila dito sa pagbibuild up na ginagawa nila sa kanilang roster. Kaya nga ngayon kung sakasakali na makuha nila itong iba pang players katulad ni Ildefonso, lalong lalakas itong Raynor Shine, itong Converge Fiber Xers. Sa panig naman ng ROH, okay lang kahit nawala itong si Omega dahil marami naman sila ng mga big men at syempre magiging useful yung draft pick na nakuha nila mula dito sa Fiber Xers. Alam naman natin yan ang specialty talaga nitong si Coach Cheng Giao ang kumuha ng mga draft picks at magagamit niya yung draft pick na ito ng Converge para magdagdag ng talent dito sa ROS. Kaya ito ngayon ang aabangan natin dito sa mga gagawing movements pa ng Raynor Shine pati na nitong Converge. Ang balita, meron pa rin mga ibang balak gawin itong Converge na trade para talagang magpalakas ng roster nila. Kaya masisiguro natin na magiging talagang sabihin natin maganda ang kalalabasan nitong conference na to para kay Delta Pineda. Nakikita rin natin dito yung presyo talaga para sa kanila kung mag-deliver dahil mataas ang expectations dito sa Converge ngayon. Hindi sigurado naman yan. Kaya natitiyak natin na meron pang mga ibang movement silang balak. Medyo nakapanghihinayang pa rin yung nangyari kay Mikey Williams pero sa ngayon mukhang okay na to para dito sa Converge yung makukuha nila ng mga bagong players ngayon na magbibigay ng dagdag ceiling dito sa kanilang front court sa ngayon sa lineup. Binabati natin ang ating mga taga-subaybay katulad ni Joshua Giray, si Katsakino Dokusin, si Michael D, pati na rin si Anthony Alon, Dexter Domer, si Malyari Mascarillas, si Ireneo Salangsang, si Edwin Carmona Jr., pati si Dalmacio de Guzman, at ang iba pa nating mga regular na mga viewers na araw-araw na nanonood.